ka nang mahiya. Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe Space for Sex Talks starts now. 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes. Ang lupit. Oras natin 9:20. At ito ang programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. And for tonight, napaka-special ng gabi natin dahil nga Miyerkules na naman. Ito na naman ang ating Tumbukin Mo, Doc, ang safe space pagdating sa sex talks. At sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon at makaka-relate sa ating magiging topic tonight, all about dating apps, pwede kayong tumawag on air kung kayo'y may katanungan kay Doc. Ang ating Viber number 0954-406-1967. At tayo ay live na live din sa ating Facebook page, YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. So kung hindi ka naman nagmamaneho, pwede kang sumilip sa ating live stream. Pero sa mga driver natin na bumabakpak pa rin sa ganitong oras, maiging makinig na lamang. Eyes on the road, pero ang tenga dito sa programang Main Event. And for tonight, ang kasama nating doktor na magbibigay ng leksyon sa atin. Yes, diba? Ang gwapo, yes. Ang gwapo niya tonight. Siyempre, walang iba yan. Doc Bench. Hello sa ating mga nakaantabay dito sa ating programang Tumbukin Mo, Doc. Yes, inaabangan kanila, Doc, talaga. Ayan. Kasi napakinggan nila kanina May hint na sila sa ating magiging topic ngayong gabing ito. Lalo ngayon, laganap ang dating apps dahil may mga taong parang desperada ba yun? O desperado? Siguro, yung matagal ng single at gustong-gusto na may maging jowa na may niyayakap. Wag naman siguro desperado. Lonely or gusto lang ma-experience kasi hindi pa nila na-experience. Ganyan. At itong, ikaw ba, Doc, naranasan mo ba yan way back, yung dating apps? Grabe naman yung way back. Grabe, parang ko naman yata yon, generation ko naman yata yung umusbong itong mga dating apps na to. So pag mga millennials, mga Gen Z, ganyan. So parang sinasabi mo Gen Z ka. Medyo. Sa itsura siguro. Yes. Pero why not? yes, na-experience ko yan. So, talagang yung experience ng dating app, parang parang mabilisan or madalian na easy access. Gratification, parang ang saya-saya, ganyan. Pero ang dami ring negative experiences na kaakibat ng pagkakaroon or paggamit ng dating app. Yan yung gusto kong marinig, Doc. Kasi ako never ko pang natry yan. Talaga? Yes, Doc. Parang mas gusto ko yung organic encounter. Organic encounter. Gusto ko yung mamimit ko yung guy dahil kunwari lumabas kami, 'di ba, sa isang place, bar, ganyan, or kung saan man. Pero yung online parang nakakatakot. And ito, maraming matutuwa at magkakaroon ng awareness dito sa ating topic na to dahil may negative na effect pala siya. Pwedeng mangyari sa atin kapag tayo talagang masyadong impulsive pagdating dito sa dating apps. Ito nga, Doc, yung ating naging main confession, isa siyang Becky Mon. Oo nga, narinig ko. And then, 1 week pa lang sila nung kanyang kausap kasi bago lang din siyang sumubok sa dating apps. So itong kanyang kausap gusto nang makipag-meet sa kanya. So ang tanong niya, Doc, sapat na ba yung 1 week na pag-uusap nila para makipagkita siya? At ano ba ang dapat niyang gawin bago siya pumayag? Ayan. So unang-una gusto kong sabihin na napakahalaga nung mga topic natin para sa gabing ito kasi lalong-lalo na sa mga kabataan na very prone talaga sila sa ganyan. Tapos lahat sila meron ng mga cellphone, lahat sila meron ng mga screens na pwedeng sobrang accessible sa kanila ng mga ganito, no. Anytime, kahit nasaan sila, 'di ba? Yes, 'di ba? So basta meron lang silang internet, meron silang phone, makaka-access sila ng ganito. Para doon naman sa katanungan, no. So, ang tanong natin is parang okay ba kung mag-send ng mga sensitive na mga photos, ganyan, lalo na kung 1 week lang. So, I think for me, it's a question of boundaries, no.
So, boundaries and consent. So, ibig sabihin, hanggang saan ba yung kaya mong ibigay as a person sa isang taong kakakilala mo lang. At hindi mo pa alam kung Yes. sino at anong klaseng tao ito. At anong klaseng tao siya. Yes. So, more likely, ang advice ko sa kanya is dapat ingatan niya yung kanyang mga ganyang klase na mga sensitive na mga information or mga sensitive na mga photos. Kasi yun nga, hindi niya kilala kung sino yung, hindi pa niya fully kilala kung sino yung pinagsesendan niya. Diba? Paano ito? Gusto makipagkita, personal. Paano naman yung ganong senaryo, Doc? 1 week pa lang silang nag-uusap. I think yung pagkikita naman, parang rin kasi siya parang maraming mga factors na kailangan mo i-consider kasi may mga tao talaga na pagka 1 week pa lang silang nag-uusap, magkagaanan na ng loob. Pero I think may mga kailangan ka pa ring boundaries na iset kapag ka magmi-meet kayo. So, unang-una, komportable ka ba na magkita kayo? So, Totoo. yun yung pinakaunang tanong diba? Parang komportable ka na ba? Kahit na parang, na kayo, miss na kita or parang gusto na talaga kita makita. Type kasi kita. Ganyan mga itsura yung gusto ko So, pero, iset mo pa rin sa sarili mo yung boundary mo na, ito lang yung, hanggang dito lang yung limit ko. Ito muna yung kaya kong gawin. At kaya kong i-offer. Makipag-communicate muna sa'yo. Makipag-communicate muna sa'yo. So, kaakibat nun is dapat fully na makilala mo rin kung sino yung tao na kinakausap mo. Totoo. So, pwede mong i-video chat. Kasi baka mamaya Mamaya puro lang yung kayo, photo diba? na yun, AI lang pala, diba? Diba? Oh, yes, diba? Totoo, Ngayon na alam nyo, ang uso rin ng daming AI, ganyan. diba? Yes. Yung tipong close yung itsura, pero yun pala, edited o kaya True. generated ng AI. True. So mukha nila yung nandun sa photo pero iba pala yung hindi pala siya tunay na tinake na photo. Kasi sa voice naman hindi mo naman di makikita, maririnig mo lang yung boses. Bakit hindi nyo subukan makipag-video call? Yes, ayan. So yun yung mga isa nating kailangan malaman. So kailangan kilalanin muna natin ng mabuti yung person na kakikitain natin. And then in connection also to boundaries, so dapat mag-set ka rin ng expectations or kayong dalawa sa isa't isa. Dito tayo magkikita. So dapat siya yung masusunod, no? Kasi kung saan siya komportable at feeling niya safe. Saan kayo parehong komportable? Ang pinaka magandang advice is sana sa public, no? Place. Dapat public na place. Baka mamaya pumunta agad kayo sa isang Sa motel? di ba? Agad-agad. Sa motel, agad-agad, di ba? So, una, hindi mo alam kung ano yung intensyon ng tao na yun sa'yo. Kung bakit siya nandun sa dating nasa app. private kayo na area, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Totoo. Wala kang tatakbuhan. Diba? So, yun yung mga kailangan nating i-secure. Dapat nasa public, dapat alam nyo yung expectation na, dinner lang to ha. Baka umasa ka ng umasa ka na, dinner to para we get to know each other more, di ba? Yes. So, yung mga ganong klase ng pag-set ng boundaries. Another advice is to tell your closest friends, yung mga tinatrust natin na pamilya na, meron akong kikitain. Ganito siya. Ito para yung may pangalan tracking niya. Ito sa'yo, yung, no, Doc? Para monitor ka na, okay, basta may isang person na alam kung saan ako. Eksakto. Oo, kung nasaan ako, sino yung kasama ko supposedly, ganyan. So, yun yung mga kailangan natin na magawa. Secure, magawa bago tayo makipagkita, no? So, I think yun nga, tanong siya ng kung ano yung boundaries mo bilang isang tao, sa isang tao na mag-e-enter sa buhay mo. Yes. Yes. You need to set boundaries para din sa kaligtasan mo. Ito, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Zim ng Lipa City. Doc, paano po kung nagiging dependent na ako sa validation mula sa app? Ayan, nako. Pagka naman may mga ganyan, so naapektuhan na yung mental health, no? So, ibig sabihin, mukhang kailangan niyang magpahinga from the app siguro, no? So, yun yung pwede niyang isang step, no? Magpahinga mula sa application. Tapos, wag masyadong i-attach yung sarili mo dun sa mga na-experience mo sa app. Kasi, remember na kahit gaano kalalim or kakilig yung mga nararamdaman mo. Fantasy pa rin siya. Iba pa rin yung realidad. So, hindi ka dapat nakatira or yung isip mo ay nandun sa fantasy. Dapat nandun ka sa realidad mo na
ito ay ano lang, parang hindi mo pa siya kilala. Ito ay Isip katang-isip pa lamang. lamang, 'di ba? So hindi pa siya nagte-take talaga ng form. So yun yung pinaka dapat mong isipin, no? So wag mong i-attach yung value mo bilang isang tao sa mga nakikilala mo Through online social lang. media Through or social dating media or app. dating apps. Ganon. So isa rin na pwede mong gawin is kailangan kasi secure ka sa identity mo. And then stop yourself pagka nagne-negative talk ka na. Ay. Yung negative talk is yung sinasabi ko. Pag sinasabi mo na sa sarili mo, pangit ba ako? Yung parang Oo, hinahanap parang mo na yung, ganun. kung wala kang ka-worth Oo, it sa sarili hindi mo. ba ako worth it? Oo. Bakit ganun? Ba't wala akong makamatch? Makamatch. Bakit wala akong makilala? Bakit wala ang tumatagal na kausap ko? Pangit ba ako? Masama ba ugali ko? Hindi ba ako ka-love-love? Yung Parang yung mga self-esteem ganun, niya talagang yung umaano self-esteem na siya. is na-attach dun sa mga nakikilala niya or dun sa experience niya sa dating app. So again, hindi yun yung realidad na kung saan ka nabubuhay. So, ihiwalay natin mo yun. At pag naranasan mo yun, ibig sabihin, hindi healthy yung nararanasan Yes, mo. diba? So, you need to seek sa mga professional Yes. natin. So kapag sobrang ka naman, pag nakaka-experience ka na ng mga sobrang kalungkutan or sobrang kinakabahan, anxiety, ganyan, naapektuhan na yung daily life mo, hindi ka makatulog, etc. etc. Lagi ka na lang nakatutok sa Lagi phone ka mo. lang Kung titignan mo nakatutok sinong sa magmamatch phone. sa'yo, Mm-mm, nagbabantay ka. Hindi ka na nag-aaral dahil Yes. nandun ka lang sa phone mo. So yun yung mga signs na mukhang kailangan mo na ng professional na tulong. Totoo. Yes. Eh, Doc, pagdating naman sa pag-level up ng relationship, Level diba? Doon up. sila nagkakilala sa Oo. dating app. Nag-meet sila. Ano bang pwedeng gawin para makasiguro na safe yung magiging physical intimacy? Yung physical intimacy. Ayan. Kasi gusto Okay. nila mag-level up. Mm-mm. Ganon. Ayan, level up, level Oh, true. up. Alam mo, wala tayong dyan. Wala ako, personally, wala akong objection kung, kunyari, 1 week gusto niya na mag-level up. Basta nga, meron ka ng level of comfortableness. Nasa sayo mismo, nasa gusto sayo mismo. mo. Oo. Meron tayong parang katanungan, pwedeng itanong sa sarili kung ready ka na ba dun sa physical na intimacy or not. Kilala mo na ba tong tao na to or not? So, siya? Una, consistent ba siya? True. Yan Diba? yung masarap sa isang tao, doon mo makikilala eh. Yes. Kung paano ba siya from the very start up to now. Kung Oo. consistent ba siya. Kasi baka mamaya, kung kailan lang Oo. convenient sa kanya. Sa Hindi siya kanya. worth it para ibigay yung sarili mo. Yes, tama Diba? yan. Oo, tapos o kaya online pa lang, ano na siya, lilitaw, lulubog. True. Tapos biglang, nung lumitaw, uy, free Hingi ka ba? naman. Oo, Oo, parang diba? Parang ganun, di ba? ganun. True. Di ba? Nanghihingi agad ng physical intimacy. So baka yun yung mga tao na hindi siya trustworthy. Di ba? Kumbaga. Ikalawa is yung respect. Kung nararamdaman mo na nire-respeto Nirespeto ka ka, niya. even if nag-uusap lang kayo online, nararamdaman mo na nire-respeto niya yung mga choices mo, yung boundaries mo, 'di ba? So, yun yung isang tanong sa sarili na, nire-respeto ba ako ng taong ito? Ikatlo is pressure. So, hindi ka ba feeling pressured na makipagkita sa kanya? Nang dahil lang ba ay matagal na kayo nag-uusap? Dahil lang, yun lang ba yung motivation mo para puntahan siya? O talagang interesado ka dun sa tao na Kasi ito? magkaiba yun eh. Yes, Diba? kasi baka nape-pressure ka lang, ay, ang tagal na niya akong kinakausap. Oo, parang nakakahiya ganyan, naman sa nakakahiya, kanya. diba? So, maganda na yung motivation mo is coming from your heart. Your heart. Ay, wow. Yes, Gusto ko diba? yung heart. Tapos yung huli is gut feeling. Ay, totoo yan. Diba? Ikaw naniniwala ka sa gut feeling? Yes, of course. Pag naramdaman mong medyo parang hindi eh. Oh, parang may doubt something ka. wrong. Oo. Parang ganon. So, sundin mo yun. Oh, sundin mo rin yun. So, isa rin yun sa mga papakinggan mo sa sarili mo. Parang may something. Sinasabi niya, mahal niya ako, ganyan. Pero parang hindi, ang hirap ko maniwala. Parang may something na hindi ako masyadong 100% na So, yun yung mga ganong klase ng tanong na itanong mo sa sarili mo
para malaman mo kung ready ka dun sa physical na intimacy, makipagkita or not, no? Tapos kung mag-physical intimacy kayo, ready din dapat kayo na protektado kayo sa mga sakit. Ayun, True. syempre dapat may medical Papasok pa na rin. dyan yung Oo. ating safe sex Safe na sex, tinatawag. diba? Yung physical intimacy, dapat lalong-lalo na kung first time nyo magkikita, no? First time mo lang siya ma-encounter. So, una, dapat i-make sure nyo na protected yung ano nyo, no? Yung paglalabing-labing ninyo. So, diyan papasok yung mga contraceptives natin, like yung mga condoms, no? Syempre, ayaw natin na unang pagkikita ay majontis ka agad, di ba? O kaya magkasakit ka Oo, magkakasakit ka. So, kaagad. maraming mga options naman, no? Na mga contraceptives, na mga family planning methods din, di ba? Diyan papasok na pwede nyong i-consider or dapat gawin actually pagka magkikita kayo. Isa pang pwedeng gawin is make sure kung pwede nyong gawin, yung magpa-test Oo before. naman. Know Siguro your baka status. pwede, di ba? Oo. Natanong mo, or wait, ay sabihan mo siya parang, wait, bago tayo magkita, gusto ko na pareho tayong magpa-test. Totoo. Ganyan, di ba? Doon mo malalaman kung kaya niyang makipag-commit sa'yo, mag-compromise, di ba? So, doon papasok yung sinabi natin kanina, consistency. Consistent siya na Kasi talagang genuine gagawin intention niya. ko sa'yo Oo. di ba? Sige, go! Consistent ako sa'yo, genuine ako sa'yo. Yes. Yes, go. Sige, Oo. papatest tayo. Pero pag nag-no yan, yung maraming alibay, ay matakot ka na, red flag yun. Yes, red flag. Exactly. Oo. Ito naman, Doc, lagi siyang gumagamit ng dating app. Lagi siyang swipe ng swipe. Wala siyang nakakamatch. Masyado na siyang talagang litong-lito na sa nararamdaman niya. Parang naapektuhan na yung confidence niya. Paano niya daw ba ito haharapin pag ganito Ayun. na? So yun, doon tayo. Parang kanina rin to yun Oo. Babalik tayo doon sa hindi ikaw yung taong nandun sa online. True. Ang ganda nun. Nagandahan sa sinabi. Hindi ikaw yon. So, yung ikaw is yung kung sino yung nandito na nagsaswipe, pero hindi ikaw yung nandun sa picture, hindi ikaw yung nasa app na nakikipag-swipe at nakikipag-interact. So, don't attach don't attach your value as a person Yes. dun sa interactions Oo. mo sa mga dating Totoo. apps. Kung ayaw nila sa'yo, ayaw nilang ma-match sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun, yun ay magde-define sa pagkatao mo. Yes. Hindi naman ibig sabihin, pangit ka na, hindi ka na Yes, kamahal-mahal. exactly. It's just, siguro lahat din tayo kasi may kanya-kanya tayong standards, preferences. Oo. So, dapat, alam mo rin yun sa sarili mo, 'di ba? Para hindi ka nahuhook doon sa ganung sa ganong klase ng feeling, tama, na Yes. parang, ay, down na down ka dahil wala kang makamatch or dahil, yun nga, yung mga maraming reasons. Yun, so, kailangan lang talaga na I-set aside mo na hindi ikaw yun. Totoo. Yes. Eto nga, Doc, meron tayong caller on Ay, air. hello. Yes, meron ulit caller. Oo, na Yes. talaga namang relate sa topic natin tonight. Okay, sige, let's Excited go. na ako kung babae Excited ba to o lalaki. Ayan, kilalanin na natin siya. Hello? Hello po. Hello, what's your Hello. name? Ayo po, taga Anggona, Rizal po, 27 years old. Ano ulit pangalan mo? Aya po. Aya. Aya, kasama natin si Doc Bench tonight. Ang topic natin is about dating app. Ayan, may gusto ka bang itanong na nangyayari sa iyo ngayon? Meron lang po akong tanong, Doc. Mhm. May ako sa online and nagkita na po kami. Tapos okay naman siya, pero parang hindi ko siya ganun kagusto in person. Like, hindi ko siya ganun ka-feel, tapos parang wala akong maramdaman na connection. It's in, wala talagang spark. Paano ko po kayo sasabihin ng maayos na hindi siya na-hurt? Na ayoko din kasi siyang i-ghost kasi okay naman siya. I think, nasabi mo na rin yung solusyon. Medyo, no? So, parang, kailangan kasi na respectful. I mean, wag kang ma-pressure na dapat may mangyari May or may mangyari. maging connection. So, Oo. nangyayari talaga yon sa dating apps, no? Na kapag ka nagkita kayo, Wala talaga, hindi mo hindi ma-feel. talaga. Kahit na parang pag online, Parang ang na-attract ka lang ganda-ganda doon. ng usapan nyo, di ba? Yes. Na-attract ka sa photos Sa photos niya. Pero pagdating sa in-person, Wala parang wala connection. palang spark. Okay lang yon kasi it happens talaga.
sabi nga natin, iba yung mundo ng dating app Sa sa tunay na reality. reality. At so kung sa tunay na reality, hindi ka natuwa, or yun nga, walang spark, hindi na ignite ang apoy sa loob mo, okay lang yun. Basta transparent ka rin dun sa kausap mo na I don't think this will work. I don't wanna waste your time. Wag na tayong, Oo. I don't want to waste your time. I think you're still a great person, but I don't think may connection dito sa ating dalawa. Ang importante is you still respect the person. At kung paano ka Oo. makipag-communicate At paano mo doon. siya i-communicate. Kasi baka sabihin mo, sorry, hindi kita type. Kasi, Pangit mo kasi. Di ba masyadong oh, harsh naman yun? harsh pa. Bakit sa Picture? picture ang tangos ng ilong mo? Pero Bakit ngayon parang kang nasubsob sa lupa? Di ba? Baka ganun. Bakit sa picture ang ang kinis-kinis mo, puti-puti mo. Di ba? Parang, Oo. wag naman ganun. Ganon. So, dapat respeto pa rin dun sa tao kahit na hindi Mo siya siya type. Yes. Yun. So, ganun lang, Aya, no? So, kung hindi mo siya type, be honest about it, but also be kind about it, no? Hindi kailangan na yung honesty mo ay yung Maging harsh brutal. o na maging brutal. So, setting your boundaries, tell it straight, tell it honest, and tell it kind. With respect. With respect. Yes. Ayan na, Aya. Yes. Baka ngayon sinachat niya na yung feeling ko, tinatype niya na Naku, yan ngayon, Aya. agad-agad. May kausap ka na ba, Aya? Oo. Andyan ka pa ba, Aya? Po. O, di ba? Napakinggan mo ba kami? Ang ganda nung sinabi ni ni Doc, in-advise sa'yo. Naintindihan mo ba? Thank you po. Ay, yun. Thank you. Thank you rin. You're welcome. Oo. Ayan. May gusto ka pa bang ihabol na gusto mong malaman, itanong? Open na open kami habang nandyan ka pa on air. Paano po kaya yun kung may naging nangyari na po ganun. Tapos parang ang hirap pong mag-detach ganun. Ay. Ay, kaya siguro Grabe. nahihirapan siya. Yung parang, gets ko siya, yung hindi ko to type pero nasurrender ko yung sarili ko sa kanya. Ano bang gagawin ko? Ang hirap nun. So, parang hindi mo type pero tinuloy mo pa rin. Parang ganon, na tas nahihirapan Siguro ka na. sinubukan niya kasi baka Sinubukan. doon magkaroon ng kuryente kapag sila ay Pag nagdikit Oo, na. nagdikit. Pero wala pa rin. So, ganun pa rin. So, same advice pa rin siya na, syempre, hindi mo naman ikukulong yung sarili mo sa kanya just because may nangyari na sa inyo. Hindi mo siya, tawag diba? dito, totoo, hindi mo siya responsibilidad. Hindi mo siya responsibilidad na Oo. ituloy pa rin just because may nangyari. May nangyari. Oo. Huwag ka rin ma-pressure sa sarili mo na dahil binigay mo yung Sarili mo. sarili is pressured ka na nasa kanya ka na. Totoo. Hindi ganon yun. So, again, parang setting your boundaries. Ito ako, okay, sige, may nangyari sa atin, pero wala akong naramdaman. So, still, be honest about it and be kind about it. Be respectful about it. Yun pa rin. Yun lang po. Thank you po. Ayun. Yun lang ang tanong mo, Aya? Mara- Bakit siya natatawa? 27, baka marami kang experience Oo, sa tanong ko lang, Aya, di ba may nangyari sa inyo? Gumamit ka ba ng contraceptives? Oh, Ay, parang hindi pa siya sure. Parang bumawas yung volume ng Oo. parang humina. True. Mag-iingat ka sa susunod, Aya, ha? Huwag bigay ng bigay agad-agad. Oo. Tandaan mo, tayo ang babae, dapat tayo ang hinahabol. Wow! Yan. Ganon. Oo. Huwag kang manghabol. True. Dapat ikaw ang hinahabol. Ay, diba? Yes. Aya, may gusto kang batiin on air? Aya, tapos na yung program. Oo. Aya, kaya mo yan. Kaya mo yan, sige. Oo. ano po, yung mga kaibigan ko po. Shout out sa inyo. Sige, salamat, Aya, ha? Thank you, Oo. Aya. Thank you so much. Thank you so Sana much. pero ang ganda ng payo ni ni Doc, sana lang tandaan ni Aya 'yon, Yes. 'di ba? Na parang hindi porket may nangyari sa inyo nakatali ka na doon. Parang Oo. responsibilidad mo na siya, Hindi, 'di ba? hindi ganun. And tama rin naman 'yun na kapag hindi mo
type yung isang tao, it's your rights naman eh. Yes. Diba? Mm. Pero say it ng may respeto, perfect timing, Yes. and how you communicate. Diba? Maging honest ka, pero hindi naman yung harsh. Yes, don't be harsh. Totoo. Sa mundong magulo, di Sa ba? mundong magulo. Piliin mong maging kind. Wow, yes. Ganon. Eto naman, Doc, mapunta naman tayo dito. Paano kung bigla na lang hindi nag-reply yung kausap nung yung kausap niya sa dating app, kahit okay naman yung naging usapan nila, parang alam mo yun, parang hot and cold, yung bigla na lang Yes. lulubog, lilitaw. Ano ba ibig sabihin nito? And paano ito haharapin nung taong nakaka-encounter ng ganong sitwasyon? So, ang tawag dyan, I think usong-uso rin na term sa mga younger generations, no? Ang tawag dyan, ghosting. Oh, ghosting. Multo. Ang multo. Nagmumulto. Ikaw ba may multo? Wala, Nagkamulto kasi ka na ako ba? ako yung Ay! nagmumulto. Grabe, Oo, white lady yung ganon. peg, ganun. Yes, gusto ko yan eh, yung white. Ayan, sige. Yung ghosting kasi, parang pareho siya nung advice ko dun sa na hindi ka attached dun sa kung sino yung mga kausap mo or yung experiences mo. Kasi, yung may ganun talaga na mangyayari, na may mga taong Pag convenient lang sa kanila, Yes. tsaka ka lang nila maaalala. Yes. Kapag bored lang sila, tsaka ka lang nila, o tsaka lang Yes. sila magpaparamdam. Tsaka kasi siya, online. Yes. So, mas madali lang mag-detach. Di ba? Walang feelings eh. Oo, walang feelings. Mag-uninstall ka. Lalo na Oo. kung hindi pa kayo nagkikita. Totoo. Mag-install ka. Wala ka ng habol. Walang epekto yun sa'yo. Mm. Sa tao na Ng nang-ghost. Walang physical na mangyayari sa kanya. Walang emosyon. Walang emosyonal na mangyayari sa kanya. Wala lang. At wala Nangyari naman lang. akong commitment Diba? sa'yo eh. So, kailangan mong tanggapin yun na kung magde-dating app ka, pwedeng mangyari yun sa iyo. Kaya dapat ihiwalay mo talaga yung mga na nangyayari sa dating app sa kung sino ka. Kasi kung magpapa-apekto ka na parang, hala, Gagawin mong mundo yon. yun, ito na naman tayo sa parang yung negative talk na parang, hala, bakit kaya hindi niya ako, may nagawa ba akong mali? Mag-overthink ka na. Oo, mag-overthink ka na, may nagawa ba akong mali? Bakit di na siya nagre-reply? Tapos ikaw tong yung Binabalikan mo yung conversation nyo, chine-check mo, di ba? Tapos ka pa rin, parang, uy, ang haba kumusta? na, telenovela na ang Telenovela, type mo. tapos ilang beses ka na nagpa-follow up. Uy, Yes. gentle nudge lang. Oo. Gentle follow up lang, ganyan, di ba? So parang nasisira ka just because meron ka nang na-imagine or na-overthink na relationship with this person. Pero wala. Oo, wala pa. So, yung dito is, yun nga, again, wag kang, Wag mong gawing mundo yun. Hindi yun ang mundo mo. Yes, totoo yan. So, don't attach your self-esteem, your identity sa mga nakakausap mo online. Yes. Ito naman, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Ronnie ng Cebu. Doc, kung consistent naman po siya sa kwento at naka-video call ko na, sapat na po ba yun para masabing safe siyang kitain o may ibang factors pa po akong hindi nakikita? Ayun. So, yun nga. So, parang, kasi yun, di ba sabi, consistent. Yes. Tapos, Willing nakikilala naman. mo na, willing na. So, nag-video call. pero yung sinabi nating 4 kanina, di ba? So, consistent, nagpapakita sa video. Okay, sige. Na-check niya yung consistent. Yes. Pero meron pa tayong 3. Tatlo. Nire-respeto ka ba niya? Hindi ka ba nape-pressure? O hindi ka ba niya pine-pressure? At may gut feeling ka ba na okay to or not? Ayan. Kasi, ayaw rin naman natin na masyadong pigilan yung sarili natin na, ang daming mga factors, ganyan. Kasi baka chance at real love naman talaga, di ba? Kasi ako, marami din akong kilala. Friends ako din. May mga friends sa ako. dating app, nagkaroon ng connection and they live happily ever after. Yes, ako may kilala rin ako na kinasal, di ba? Yes, nagkaanak na, Diba? nagkapamilya na, di ba? So, may mga success stories naman. So, it's not always negative. So, may mga success stories tayo sa sa mga dating app. So, yun lang. So, kaya importante yung ika-4, yung gut feel. Totoo yung yan. parang, feeling ko siya na. Pero, kailangan nga,
ano pa rin, nandun pa rin yung tatlo na yung respectful, consistent, tsaka hindi ka nape-pressure. Tatandaan ko yan, Dok, yung binilin mo na pag feeling ko siya na, paniwalaan ko, no? Kasi yun yung nararamdaman ko ngayon. Feeling ko ikaw na. Okay. Feeling ko rin ikaw na. Eto, Ayan. Doc, paano naman kung humihingi ng personal na picture, Ayan. ang iyong ka-dating, itong Yung kamatch mga mo, kamatch, oo, ayan. sa dating app, lalo na yung mga sensitive part. Mm. 'Di ba? Kahit hindi na magkita, basta mag-send lang daw. Mag-send, nako. Ano ba dapat ang gawin nung taong hinihingaan? Ayun. So, I think red flag yun kung nanghihingi, no? Totoo So, naman. actually, hindi lang mga kasi, so, mag-ingat sa mga ganyang klase ng mga interactions, mga Yes. transactions. As much as possible, yun nga, set your boundaries. Boundaries. Sabihin mo, no, hindi ako komportable na ibigay sa itong mga gantong mga hinihingi Sensitive, mo. oo. Hindi lang kasi hindi lang mga pictures. Minsan May mga nahihingian video. ng mga videos, ng mga financial, Yes, totoo 'di ba, ng mga yan. bank accounts, ng mga OTP. Wag mo ring ibibigay yung address mo, kung saan ka Delikado. nagtatrabaho, Kung saan ka nakatira. kung saan ka nakatira, mga detalye ng mga daily routine mo na sumasakay ka ng 7 a.m. sa gantong Totoo. jeep, sa LRT, ganito. So, as much as possible, wag masyadong mag-divulge ng maraming informasyon, lalong-lalo na kung kakakilala nyo pa lang. Yes. So, yung mga ganon, ingatan natin yung sarili natin from those, kasi kahit nasabihin natin na mukha naman siyang patiwa-tiwala. Uy, Mukha wala naman yan siyang sa maayos. itsura, Dok. Oo, wala yan sa itsura. Totoo. Mukha naman siyang sa picture niya. Pero hindi pa rin natin alam yung Hindi pa rin, tunay na intention ng mga... hindi pa rin enough yun. hindi pa rin enough yun para pagkatiwalaan fully, especially with very sensitive and very important things. Oo, ikakapahamak mo. Kasi yung iba ginagawa ring business yan, di ba? Mamaya bibenta na yung mga sensitive pictures mo or video mo Yes. online. Oo. Diba? Ako may kilala ko, pero bata to, pero online game. Nasa scam siya na sa Roblox. Okay. Parang nabibigyan ng ewan ko kung paano nangyari. Oo. Hindi ko na generation yung Roblox, pero parang nakukuhaan siya ng pera from Roblox. Tapos bata pa to. So parang Siyempre, wala pa siyang kaalam-alam so wala eh. siyang Go lang ng go. kaalam-alam. So marami talagang mga scammers Online. So mag-ingat po tayong lahat. Oo, talaga naman. Eto naman, Doc, may kausap na sobrang bilis magpakita ng affection. Parang ang bilis Oh. magsabi ng I I like love you, you. I I like you. miss you. At ang matindi, pwede rin yun, I love you ha? agad. Kahit ilang araw pa lang kayo nag-uusap. Mm. Normal ba yun o red flag sa tingin mo? Ako for me, kailangan mo siyang i-judge kung tingin mo yung red flag siya or not. Para sa akin, red flag siya kung ginagamit siya to manipulate you. So para Paano mo ba, malalaman kung minamanipula ka na pala? so para bang, nagsabi ako ng I love you sa'yo, bakit hindi ka makapag I love you? Parang ba? obligasyon, Oo, ganon. parang ganon, di ba? O kaya parang ginagamit na parang, I love you so much. Ganyan, Pengi I load, like you. char. Biglang ganon, di ba? So, ang tawag kasi dyan, love Bombing. bombing. Di ba? Yung I love you, I like you. Agad-agad, di ba? True. Pero kasi, yun, parang, yung I like you, kasi may mga taong ganon na very straightforward din talaga sila na parang, I know this is very quick, ganyan-ganyan. Pero may mga taong yun talaga Oo, kasi na totoo parang, nararamdaman nila oo, eh. nararamdaman nila. But, based from your pictures and based from our conversations, I like you. Ganon. So, di ba, may mga ganon talagang tao. Pero may mga tao na, hala, bakit I love you agad? Mahal I miss mo you agad ako, hindi mo pa Tapos nga alam na may 7 kong character. Di ba? Oo, di ba? Yung may mga ganon. So, tapos biglang, can we meet later? Pwede ba tayong mag-meet later dito sa Cubao? Ganyan-ganyan. Di ba? So, yung kailangan yung gut feel din na mukhang hindi sincere tong mga sinasabi Totoo. sa akin. Mukhang may ibang intention to sa akin. Kasi bakit nangihingi ng ganito every time na nagbibigay ng mga ganong klase ng mga words? True. Kaya red flag talaga, Red flag, no? yes. So, hindi, base mo rin naman siguro, Doc, sa sa actions din, di ba? Pero Yes. hindi nga, mahirap din kasing basahin kasi kung hindi naman nga talaga kayo Yes. nagkikita, di ba? Eto, Doc, naman, galing sa ating ka-vibes na si Rewi ng Tondo, Manila. Doc, kailan po nagiging unhealthy ang paggamit ng dating apps? So, nagiging unhealthy yung paggamit ng dating apps. I think
two things, no? So, una nga, if it nakakaapekto na siya sa Daily mo. daily living mo, tsaka sa pagtingin mo sa sarili Sarili mo. mo. So, kung nagkakaroon ka na ng mga problema sa mental health mo because, yun nga, parang naapektuhan ka ng wala ka nakakamatch, gino-ghost ka, parang Walang yun na lang nagme-message failed relationship, sa'yo. walang nagme-message sa'yo. Yes. So, yun, pag in-attach mo yung sarili mong ano. And then, ikalawa is kapag ka, okay, dating app, tapos kapag ka nakikipagkita ka, is you engage in unprotected casual sex, ganyan, no? Yun yung isang way din paano siya pwedeng maging unhealthy yung paggamit ng dating app. So kaya importante nga yung babalik tayo sa pagkakaroon pa rin ng boundaries. Boundaries na ito ako para hindi ka attached, and boundaries na hanggang dito lang yung kaya ko. Pag nagkita tayo, pag nag-uusap tayo. Yun. So ito ay magandang awareness, especially sa mga youth. Yes. Yung mga kabataan natin ngayon na masyadong mapusok when it comes sa dating app, na lagyan nyo ng boundaries ng sarili ninyo, Yes. nang sa ganun hindi kayo napapahamak, di kayo nasasaktan, at di kayo nagagamit at naloloko. Yes, exactly. 'Di ba? Maging matalino tayo. Yes. 'Di ba? Sa pagpili. At wala namang masama makipag-connect sa iba't Oo. ibang klase ng tao, kasi pwedeng rin yan Doc, ako naniniwala ko hindi naman puro intimate relationship yung Yes. mapapakinabangan Yung mo dyan ending. Oo. Pwede rin connection when it comes sa future mo. Yes, 'Di ba, diba? friends? Baka mamaya siya pa yung magpasok sa isang work. No, yes, 'Di ba? In the totoo. future, ganyan. Totoo yan. So, ano naman siya, networking din. Yes. So, may mga benefits, And tsaka may may mga, rin, negative negatives. side na dapat Yes. yun yung bantayan natin, yung negative side. Huwag Yes. tayong masyadong nagpapaano sa natin, emosyon, Huwag sa tayo init masyadong mapusok. natin. Yes. Ayan, lalo na summer